Ano kaya kung ang iyong katawan ay matagal nang nabibigay babala tungkol sa diabetes at patuloy mo lang itong binabalewala araw-araw? Bago pa man ang anumang blood test o diagnosis, ang nga senyales ay maaring nakikita na mismo sa iyong nga paa. At ngayon, ang ibubunya ko ay maaring magpabago sa pananaw mo sa iyong kalusugan magpakailanman. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Velasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang mga lihim na babala ng diabetes sa iyong paa. Huwag palampasin ang mga mahahalagang impormasyon na ito. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na ang diabetes ay matutukoy lamang sa pamamagitan ng blood test. Pupunta ka sa doktor, kukunin ang resulta na lab at doon mo malalaman. Ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang pagbabahagi na ito ngayon ay dahil sa dami ng mga pasyente na nakita kong pumasok sa aking opisina o mas malala pa, pumasok sa emergency room na mayroong lahat ng babala sa loob ng buwan, minsan taon, at hindi nila alam kung ano ang kanilang nakikita. Ngayon, babaguhin ko iyan para sa iyo. Noong nakaraang buwan, nakipag-usap ako sa isang pasyente, isang 67 taong gulang na lalaki, retirado, malusok ang pamumuhay at maayos ang pakiramdam. Nagpunta siya para sa isang routine check-up. Ngunit bago kami gumawa ng anumang blood work, tinanong ko siya tungkol sa kanyang nga paa. Sinabi niya sa akin, medyo manhid na ang aking nga paa sa loob ng ilang panahon. Akala ko dahil lang sa edad, mayroon siyang 4 sa 9 na senyales na ipapakita ko sa iyo ngayon. Ang kanyang fasting blood sugar ay bumalik sa 214. Diabetic siya at mahigit 2 taon nang hindi niya alam. Kaya ngayon, gusto kong ipakita sa iyo kung ano mismo ang ipinakita ko sa pasyenteng iyon. 9 na senyales na nasa kanyang nga paa na noon pa at nasa milyon-milyong paa ngayon na halos walang sinumang nakikilala kung ano ang nga ito. Para sa bawat isa, sasabihin ko sa iyo kung ano ang ipinapalagay ng karamihan sa mga tao, kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng iyong katawan, at isang simpleng pang-araw-araw na ugali na maring magprotekta sa iyo. Tinataya ng Philippine Diabetes Association na isa sa 5 Pilipino na may diabetes ay hindi man lang alam na mayroon sila nito. Iyan ay mahigit 8 milyong tao na naglalakad ngayon na may tahimik na kondisyon na dahan-dahang sumisira sa kanilang nga ugat, kanilang nga bato, kanilang paningin, at ang kanilang nga paa. Ang magandang balita, isang abot kayang blood test ang maaring makahuli nito ng maaga. Ngunit una, kailangan mong malaman kung ano ang hahanapin. Kaya, simulan na natin. Ang senyales number 1 ay isang bagay na halos bawat pasyente ay naranasan na at bawat isa sa kanila ay ipinaliwanag ito ng hindi tama. Ang pamamanhid pangangati o ang pakiramdam na parang tinutusok ngang karayom sa mga paa, halos palagi akong sinasabihan ng aking mga pasyente, Dr. Velasco, paminsan-minsan ay namamanhid lang ang aking paa. Naka-cross legs lang ako. At nangyayari iyan sa lahat paminsan-minsan. Ngunit palagi kong tinatanong sila, nangyayari ba ito ng regular ng walang malinaw na dahilan? Dahil kung ang sagot, kailangan nating pag-usapan kung ano talaga ang nangyayari. Madalas, paulit-ulit na pamamanhid o pangangati sa mga paa ang tinatawag nga doktor na peripheral neuropathy ay isa sa mga pinakaunang senyales na matagal nang mataas ang blood sugar. Ang sobrang asukal sa iyong bloodstream ay nagsisimulang umatake sa panlabas na proteksyon na layer nga iyong maugat. Ito ay isang mabagal na proseso, kaya naman karamihan sa mga tao ay hindi ito napapansin. Ginagamit ko ang analogiyang ito sa aking mga pasyente palagi. Isipin ang iyong mga ugat tulad ng mga electrical wire. Bawat wire ay may plastic coating sa paligid nito. Ang coating na iyan ang napapahintulot sa signal na maglakbay ng malinis mula sa iyong utak patungo sa iyong paa. Kapag nananatiling mataas ang blood sugar, ito ay parang isang acid na dahan-dahang kumakain sa coating na iyan. Gumagana pa rin ang wire sa loob ng ilang panahon, ngunit ang signal ay nagsisimulang maging malabo. At ang kalabuan na iyan ang pangangati na nararamdaman mo. Ayon sa Philippine Diabetes Association, ang peripheral neuropathy ay nakakaapekto sa halos 50% ng mga taong may diabetes. Ito ang pinakakaraniwang komplikasyon at halos palagi itong nagsisimula sa mga paa. Ibig sabihin, ngayon, 10 milyong Pilipino ang nakakaranas ng pangangati na ito at ibinabalewala lang ito. Huwag kang maging isa sa kanila.
Ang aking pang-araw-araw na rekomendasyon para sa bawat pasyente na mahigit 60 taong gulang, isang 20,30 minutong paglalakad araw-araw. Hindi pagtakbo, paglalakad. Ang paggalaw ang pinakamagandang bagay na magagawa mo upang mapanatili ang daloy ng dugo sa iyong ngapa at maprotektahan ang nga nerve endings na iyan. At simulang bawasan ang dagdag na asukal sa iyong dieta ngayon, hindi sa susunod na buwan, ngayon. Senyales number 2, at ito ang inilalarawan ng aking mapasyente bilang pinaka nakakapag-alala sa lahat dahil hindi ito tumatama sa kanila sa araw. Tumatama ito sa kanila sa gabi kapag sila ay nagisa at sinusubukang matulog at walang anumang makakagambala mula rito. Marami sa aking mga pasyente ang nagpapalagay na ito ay dahil sa magapong nakatayo o sa init ng tag-araw o pagkapagod lamang at minsan iyon nga ang dahilan. Ngunit kapag sinabi sa akin ng isang pasyente na ang kanilang mapaa ay parang nasusuno, lalo na sa gabi kapag sila ay nakahiga, sineseryoso ko iyan. Ang pakiramdam ngang nasusuno na talampakan ngang paa, lalo na sa gabi, ay isang klasikong maagang senyales ng diabetic neuropathy. Ang nangyayari ay ito, ang maugat sa iyong mga paa ay nasirang labis na asukal at ngayon ay napapadala silang maling signal sa iyong utak. Ang iyong utak ay tumatanggap ng mensaheng init kahit walang mainit na bagay ang dumadampi sa iyong paa. Nakmamali-mali ang pagana ng ugat. Isipin mo ito tulad ng fire alarm na may sirang sensor. Hindi nasusunog ang gusali, ngunit tumutunog ang alarm dahil sira ang sensor. Ganun din ang ginagawa ng iyong nervous system. Ang pakiramdam ngang pagkasuno ay hindi galing sa labas ngang iyong katawan. Ito ay galing sa loob ngang nasirang nerve tissue na humihingi ng tulong. Ipinapakita ngang pananaliksik na inilathala sa journal na Diabetes Care na ang pananakit ngang paa na parang nasusunog ay isa sa mga unang sintomas na iniulat sa mga pasyente na kalaunan ay na-diagnose na may type 2 diabetes. Madalas na lumilitaw 1 hanggang 3 taon bago ang formal na diagnosis. Dalawang ugali ang irerekomenda ko para dito. Una, uminom ng hindi bababa sa 8 baso ng tubig sa isang araw. Ang tamang hydration ay nakakatulong sa iyong nga bato na ilabas ang labis na glucose at sumusuporta sa nerve tissue. Pangalawa, magdagdag ng mas maraming fiber sa bawat pagkain. Manggulay, munggo, oats, pinapabagal ngang fiber ang pasipsip ngang asukal sa iyong bloodstream na iyon mismo ang kailangan ng mga nasirang ugat na iyon. Senyales number 3. At kailangan mong maging lubhang mapagmasid dito dahil ito ang humihinto sa pagiging hindi comfortable at nagsisimulang maging tunay na mapangganib. Ito ang nagpapadalaeng pinakamaraming pasyente sa emergency room. Pumapasok sila at nagsasabing, Dr. Bew, Flasco, nagkaroon ako ng maliit na paltos mula sa aking sapatos 3 linggo na ang nakakaraan. Hindi pa rin gumagaling. Nahintay sila. Akala nila ay magsasara ito ng mag-isa. Karamihan sa maliliit na sugat ay gumagaling ng mag-isa, ngunit hindi kapag mataas ang blood sugar. Kapag patuloy na mataas ang blood sugar, nawawalan ng kakayahan ang iyong katawan na gumaling ng mahusay. Ang madaluyan ng dugo sa buong katawan mo, kasama ang maliliit sa iyong mapa, ay nagsisimulang lumiit at tumigas. Ibig sabihin, ang oxygen, white blood cells at ang mga sustansya na nagpapagaling ng tissue ay hindi lamang makarating sa sugat ng mabilis. Nananatili ang sugat doon, bukas, mahina at mabagal na magsara. Isipin mo ang pagdidiling ng hardin, ngunit ang iyong hose ay may malaking king. Nandun ang tubig, ngunit hindi ito nakakarating kung saan ito kailangan. Iyan mismo ang ginagawa na mataas na blood sugar sa sirkulasyon sa iyong mapa. Ang masangkap na nagpapagaling ay umiiral sa iyong dugo at hindi lamang sila makakarating sa sugat. At ang isang bukas na sugat na hindi magsara ay isang impeksyon na naghihintay na mangyari. Iniulat ng Department of Health, Philippines, na ang diabetic foot ulcers ay ang pangunahing sanhi ng non-traumatic lower limb amputation sa Pilipinas, mahigit 10,000 bawat taon. Halos lahat nga ito ay nauna ngang isang maliit na sugat na hindi pinansin. Pagkatapos ngang iyong paliligo o pagligo ngayong gabi, umupo at tingnan ng mabuti ang parehong paa. Tingnan ang bawat daliri sa paa. Tingnan ang iyong mga takong. Kung may makita kang anumang hiwa, paltos o sirang balat, linisin ito gamit ang mild soap at tubig. Maglagay ng antiseptic at takpan ito.
At kung hindi ito bumuti sa loob ng 48 oras, tawagan ang iyong doktor. Hindi sa susunod na linggo, 48 oras. Senyales number 4. At ito ay nakatago sa harap mismo nga, iyong nga mata. Karamihan sa mga tao ay dumadaan dito araw-araw nang hindi napagtatanto kung ano ang kanilang nakikita. Nakikita ito. Nandun na ito. At halos walang sinumang nakokonekta nito sa blood sugar. Nakikita nga pasyente ang kanilang nga paa na nagdilim o nagiging mas mapula at sinasabi nila sa akin, sa tingin ko pinsala lang nga araw o palagi na akong may madilim na bala sa aking nga bukong-bukong. At iyan ay maring totoo. Ngunit may isang tiyak na pattern ng pakawalangang kulay, lalo na sa paligid ng mga bukong-bukong, na hinahanap ko kapag sinusuri ang panganib sa blood sugar. Kapag nakompromiso ang sirkulasyon ng mataas na blood sugar, ang ibabang bahagi ng nga binti at paa ay hindi nakakatanggap ng sapat na sariwa at may oxygen na dugo, nagbabago ang kulay ng balat bilang resulta. Maari kang makakita ng pagdidilim, malalim na pula, o kahit isang malabuhaw na kulay sa paligid ng mga bukong-bukong. Ito ang sinasabi sa iyong balat na hindi sapat ang daloy ng dugo sa rehiyong iyon. Sa ilang pasyente, ang balat ay nagiging mas manipis at mas marupo din sa mga lugar na iyon, isa pang senyales na hindi maayos na pinapakain ang tissue. Palagi kong ipinapaliwanag ito sa mga pasyente sa ganitong paraan. Isipin ang iyong dugo bilang isang delivery truck na nagdadala ng oxygen at nutrients. Ang iyong mga paa ay nasa dulo ng pinakamahabang ruta ng paghahatid sa iyong katawan, mas malayo sa iyong puso kaysa sa anumang ibang bahagi. Kapag lumiit ang mga kalsada dahil sa nasirang daluyan ng dugo, ang mga delivery ay humihinto sa pagdating sa oras. Ang balat na kulang sa sariwang oxygen ay nagbabago ng kulay. Ito ay isang distress signal na makikita mo ngayong sariling nga mata kung alam mo kung ano ang hahanapin. Isang pag-aral sa Journal of the Philippine Academy of Dermatology ang nakatuklas na ang mga pagbabagong ito sa balat ay matutukoy sa karaniwan 18 buwan bago ang formal na diagnosis ng diabetes. Ang pang-araw-araw na ugali dito, 5 minuto ang paiko ng bukong-bukong, patataas ngang daliringang paa, at paunat ng binti bawat umaga, kahit ang mali na paggalaw na iyan ay nakakapagbahos ng dugo sa iyong mga paa, at kung hindi ka makapag-ehersisyo, ang bahagyang pagtaas ng iyong mapa habang ikaw ay nakaupo ay maring makaroon ng makabuluhang pagkakaiba. Senyales number 5, at ito ang pinakaikinagulat ng aking mga pasyente dahil mukha itong ganap na hindi nakakapinsala. Sa katunayan, karamihan sa mga tao ay mayroon nito sa loob, maraming tao na't hindi kailanman nakakonekta ito sa blood sugar. Doktor, Flasco, nakakaroon gambita ang aking mata kong tuwing taglamig, dry skin lang iyan, palagi kong naririnig iyan, at iyan ay napakakaraniwan. Ngunit kapa ang iyong mga takong ay malubhang nabibita sa gitna ng taaraw o walang moisturizer na tila nakakatulong gaano man karami ang iyong gamitin, iyan ay isang ganap na kakaibang kwento. Ang diabetes ay nakakaapekto sa autonomic nerves, ang mga kumokontrol sa automatikong function na hindi mo na kailangang isipin. Isa sa mga function na ayon ay ang pag-regulate ng moisture at pawis sa balat. Kapag nasira ang mga ugat na ito, ang mga sweat glands sa iyong mga paa ay humihinto sa paggana ng maayos. Nawawalang natural na moisture ang iyong mga paa mula sa loob palabas. Walang dami ng lotion ang makakayos sa ugat ng problema. Isipin ang iyong balat tulad ng isang pada na kailangang manatiling selyado. Kapag nasira ang nga autonomic nerves na iyon, ang morta sa pagitan ng mga brick ay nagsisimulang gumuho. Lumilitaw ang mga bita. At ang mabita na iyon, sa balat na iyong maapa ay hindi lamang kosmetiko, sila ay bukas na pintuan para sa bakterya at impeksyon. Sa isang paa na may mahinang sirkulasyon, ang impeksyon na iyan ay maging napakaseryoso ng mabilis. Nagkaroon ako nga pasyente na pumasok na may malalim na bita sa kanilang nga takong na dumudugo. At sinabi nila sa akin na naglalagay silang lotion dito sa loob ng 2 taon nang walang resulta. Hindi yan problema sa balat. Problema yan sa ugat. Kinikilala ng Philippine Association of Podiatrists ang talama, mahirap gamutin na bita sa takong bilang isang mahalagang indikasyon ng autonomic neuropathy sa mga senior citizen.
Isang kondisyon na direktang naugnay sa pangmatagalang mataas na blood sugar. At ang autonomic neuropathy ay hindi isang maliit na abala. Ito ay isang senyales na ang nervous system ay nasa matinding stress. Lagyan ni moisturizer ang iyong mga paa bawat gabi bago matulog. Ang isang magandang lotion o purong langis ng niyog ay gumagana ng mayos. Ilagay ng lubusan sa talampakan at takong, ngunit huwag kailanman maglagay ng moisturizer sa pagitan ng iyong mga daliri. Ang nakulong na moisture ay nagdudulot ng fungal infection. At uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw, kailangan ng iyong balat ng hydration mula sa loob tulad ng labas. Gusto kong huminto rito sandali. Napagdaanan na natin ang 5 senyales at gusto kong tanungin ka ng direkta, napansin mo ba ang alinman sa mga senyales na ito sa iyong sarili o sa isang mahal sa buhay? Isang asawa, isang magulang, isang kapatid? Kung o ang sagot, kahit isang senyales lang, pumunta sa comment section ngayon at i-type ang salitang oo. Oo lang, malalaking letra. Iyan lang ang kailangan ko. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Lahat. Kung may tanong ka, itanong mo. Kung nag-aalala ka, sabihin mo sa akin. Kaya ko nilikha ang channel na ito, hindi para magsalita lang sa iyo, kundi para makipag-usap sa iyo. At kung nakikita mong kapakipakinabang ito, i-click ang like button ngayon. Abuting lang yeni, 1 segundo. At sinasabi, nito sa YouTube na ipakita, ito sa mas maraming senior citizen na nanggangailangan nito. Sige, ipagpatuloy natin. Senyales number 6. At ito ay mas seryoso kaysa sa napagtatantong karamihan sa mga tao dahil hindi lang ito tungkol sa iyong nga paa. Ito ay tungkol sa kung ano ang nangyayari sa iyong nga bato sa parehong oras. Halos lahat ng nakita kong may ganito ay nagsasabi sa akin, nakaupo ako sa aking desk buong araw o nakatayo ako sa aking trabaho. Normal ang paminsan-minsang pamamaga mula sa aktibidad. Gusto kong maging malinaw tungkol doon. Ngunit kung ang iyong mga paa at bukong-bukong ay patuloy na namumula at naiwan ka malalim na markang medyas tuwing gabi, nababago ang larawan. Ang mataas na blood sugar ay nakakapekto sa mga bato. Pagkatapos ay kinokontrol ng mga bato ang balansang likido sa iyong katawan. Kapag ang function ng bato ay nasira ng maraming taon ng mataas na glucose, ang likido ay naipon sa pinakamababang bahagi ng iyong katawan, ang iyong mapaa at bukong-bukong. Ang pamamaga na ito, na tinatawag na edema, ay isang senyales na ang filtration system ng iyong katawan ay nasa ilalim ng stress. Isipin ang iyong bato bilang ang filtration plant para sa iyong katawan. Bawat patak ng dugo ay dumadaan sa kanila upang linisin. Kapag sinira ng mataas na blood sugar ang ma-filter na iyon, nagbabara ang sistema tulad ng labis na likido na walang mapuntahan maliban sa pababa. Ginagawa ang grabidad ang iba pa. Ang likido ay naipon sa iyong mabukong-bukong. Idinidiin mo ang iyong daliri sa namamagang lugar at ang indentasyon ay nananatili doon sa loob ng ilang segundo. Iyan ang tinatawag na pitting edema at hindi iyan dapat balewalain. Iniulat ng National Kidney and Transplant Institute, Philippines, na ang diabetic kidney disease ay nakakapekto sa humigit kumulang 1 sa 3 matatanda na may diabetes at ang lower extremity edema ay madalas na ang unang nakikitang senyales na ang function ng bato ay nakompromiso. Kapag nakpapahinga ka, itaas ang iyong mga paa sa itaas ng antas ng iyong puso. Kahit ilang pulgada sa isang unan, nakakatulong ito na ibalik ang naipong likido patungo sa gitna na iyong katawan at bawasan ang sodium sa iyong dieta. Nagdudulot ang asin ng pagpapanatiling ng tubig na iyong katawan na nagpapalala ng edema. Basahin ang mga label. Maraming delata at naprosesong pagkain ang punong sodium. At kung ang pamamaga ay bago, patuloy o lumalala, mangyaring ipaalam ito sa iyong doktor sa iyong susunod na pagbisita. Huwag hintayin na maging mas malaking problema. Senyales number 7, ang pinakamadalas kong nakikitang maling diagnosis. Ang malalaki lalo na, at sa oras na malaman nila kung ano talaga ito, matagal na nilang pinagdaanan at tinatakpan ito sa loob ng maraming taon. Karamihan sa aking mas senior na pasyente ay lalaki, at ang naririnig ko halos walang pinakaiba ay ito. Nagpapainom ako ng ibuprofen para sa pananakit ng paa sa loob ng buwan. Akala ko arthritis, baka lumang injury sa sports.
Narinig ko ang kwentong ito dosa-dosa ng beses at minsan iyon nga ang tama. Ngunit minsan ang sakit ay may ganap na ibang pinagmulan, isang hindi kailanman maapektuhan ng ibuprofen. Kapag nasira ang mga ugat ng talamak na mataas na blood sugar, hindi sila palaging nagiging tahimik, minsan sila ay nagiging hyperactive. Sa halip na manhid, nagsisimula silang magpadala ng random, matinding signal na binibigyang kahulugan ng iyong utak bilang matinding sakit. Inilalarawan ng mga pasyente ito bilang pananakit, parang electric shock o mainit na karayom sa paa. Nangyayari ito madalas sa gabi kapag walang ibang sensory distractions. Isipin ang char alarm na nasira sa isang fender bender. Bawat ilang minuto nagsisimula itong sumigaw ng walang dahilan. Walang nagnanakaw sa kotse. Sira lang ang alarm. Ganun ang ginagawa ng nasirang ugat. Nagpapadala ito ang mga signal ang alarm sa iyong utak kapag walang akwal na nangyayari. Ang sakit ay ganap na toto, ngunit ang pinagmulan nito ay nerve dysfunction, hindi injury. At ang pag-inom ng ibuprofen ay hindi nagaayos ng nasirang ugat. Ang ginagawa nito ay tinatapan ang signal na desperadong sinusubukang ipadala sa iyong katawan. At ang pagtatakip nga signal ang huling bagay na gusto mong gawin kapag humihingi ng tulong ang iyong nga ugat. Isang landmark na paaral sa New England Journal of Medicine ang nakatuklas na ang masakit na diabetic neuropathy ay nakakaapekto sa humigit kumulang 25% ng mataong may diabetes at madalas na napakakamalang. Arthritis, tendinitis, o pananakit ng kasukasuan na naunay sa edad. Bawat umaga, 5 minuto NG malumanay na pagunat NG pa at bukong-bukong bago ka bumangon sa kama. Ibuka ang iyong nga paa, paikotin ang iyong nga bukong-bukong, hilahin ang iyong nga daliri nga, paa ng marahan, paganahin ang daloy ngang dugo bago mo lagyan ngang bigat ang iyong nga paa. At bawat gabi bago matulog, bigyan ang iyong nga paang malumanay na 3 minutong masahe. Mahinahong paikot na pag-aplos sa talampakan at pataas sa bukong-bukong. Pasasalamatan ka iyong nga ugat. Senyales number 8 ay ang nagsasabi sa akin kung gaano nakalayo ang pag-unlat ng magabagay. Kapag nakita ko ito sa isang pasyente, alam kong hindi na maaga ang pinsala. At halos bawat oras, ang unang reaksyon ng pasyente ay, Doktor, mayroon na ako niyan buong buhay ko. Sinasabi nila, palagi akong may malami na paa, Dr. Velasco. Ninakaw ng asawa ko ang electric blanket bawat taglamig sa loob ng 30 taon. At nakikipagtawanan ako sa kanila, ngunit pagkatapos ay itatanong ko, malami ba ang iyong mapa sa Hulyo? Malami ba sila sa ilalim ng 3 kumot dahil iyan ang oras kung kailan ako naalala? Ang malamig na paa na patuloy na naroon anuman ang temperatura sa paligid mo malamig sa tag-araw, malamig sa ilalim ng mabibigat na kumot, malamig kahit ang iba pang bahagi ng iyong katawan ay may isang matibay na indikasyon ng malubhang na kompromisong sirkulasyon ng dugo sa ibabang bahagi ng binti. Ang iyong daluyan ng dugo ay lumit o tumigas hanggang sa puntong ang mainit na dugo ay hindi lamang nakakarating sa dulo ng iyong paa sa sapat na dami. Isipin ang iyong mga daluyan ng dugo tulad ng isang heating system na nagpapatakbo ng mga tubo sa bawat silit sa iyong bahay. Kapag lumiit ang mga tubo na iyon mula sa pinsala sa blood sugar, hindi nakakarating ang init sa dulong-dulo. Nananatiling malamig ang silit anuman ang sipa ng furnace. Ang lamig na iyan ay hindi tungkol sa panahon, ito ay tungkol sa mga tubo. Kinikilala ng Philippine Heart Association ang peripheral artery disease na dulot ng makitit na daluyan ng dugo bilang nakakaapekto sa mahigit 8 milyong Pilipino, kung saan ang diabetes ang pinakamalaking salik sa panganib. Ang malamig na paa ay isa sa pinakaunang at pinakapare-pareho nitong sintomas. Ang pinakamahusay na tugon dito ay isang 30 minutong mabilis na paglalakad araw-araw, hindi paglalakad ng dahan-dahan, isang may layunin, may pagindayok ngang braso na paglalakad. Pinipilit nito ang sirkulasyon ng dugo sa mapaa at ibabang binti, nakpapalakas ang mapader ang daluyan ng dugo, at sa paglipas ng panahon ay maaring baliktarin ang ilan sa maagang pagkitid, magsimula sa 10 minuto kung ang 30 ay tila napakarami. Ang mahalaga ay magsimula ngayon. Senyales number 9, at ito ang hindi halos pinausapan. Ang hindi ko pa nakita na sa lawas sa isang patient brochure, ang nilalakaran lamang ng karamihan sa mga tao kasama ang maraming doktor. Ngunit kapag alam mo na ito,
Hinding-hindi mo na ito mawawala sa paningin. At halos hindi ko na kailangang banggitin ito dahil bihira itong mapansin ng mapasyente mismo. Ngunit sa panahon ng pagsusuri sa paa, kapag tinitingnan ko ang ibabang bahagi ng ngabinti at ang ibabaw ng mga paa, minsan may nakikitang kakulangan ng buho sa mga lugar na iyon. Ang pasyente ay tumitingin at nagsasabing, "Ha, hindi ko napansin iyan." At iyan mismo ang problema. Ito ay isang tahimik na senyales, madaling makaligtaan, ngunit mahalaga ito. Ang mga hair follicles ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na supply ng dugo at oxygen upang gumana. Kapag ang sirkulasyon ay malubang na kompromiso matagal ng mataas na blood sugar, ang mga follicles sa iyong mga paa at ibabang binti ay dahan-dahang humihinto sa pagtanggap ng kailangan nila. Sa paglipas ng panahon, ganap silang humihinto sa paggawa ng buho. Ang pagkalagas ng buho na iyan ay isang nakikitang marka ang pinsala sa daluyan ng dugo na umuunlad sa maraming kaso sa loob ng maraming taon. Isipin ang mga hair follicles tulad ng maliliit na halaman sa isang hardin. Kapag ang irrigation pipe ay lumiit o nabara, hindi agad namamatay ang mga halaman. Unti-unti lang silang humihinto sa paglaki. Ang kawalan ng paglaki ay ang pagpapadala ng iyong katawan ng mensahe tungkol sa kalusugan ng iyong daluyan ng dugo. Isang mensahe na makikita mo bawat oras na tinitingnan mo ang iyong mga binti. Ipinapakita ng pananaliksik na inilathala sa diabetes, obesity, na ang pagkalagas ng buho sa ibabang bahagi ng binti ay makabuluhang naugnay sa peripheral vascular disease sa mga pasyenteng diabetic. Isang maasahan at madalas na nakakalitaan na senyales na partikular na sinasanay ang mga doktor upang suriin. Pagkatapos ng video na ito, tingnan ang iyong ibabang bahagi ng mabinti at ang ibabaw ng iyong mapaa. Kung ang buho ay makabuluhang mas manipis kaysa sa iba pang bahagi ng iyong binti o ganap na wala, mag-ischedule ng blood glucose test ngayong linggo, hindi sa buwang ito, ngayong linggo. Halos PHP 200 sa anumang certified lab, sakop ng PhilHealth para sa karamihan sa inyo. Ang PHP 200 ay maring magpabago sa buong trajectory ng iyong kalusugan. Marami na tayong napausapan ngayon. Siyam na senyales, siyam na pagkakataon upang mahuli ang isang bagay bago ito mahuli ka. At gusto kong maging tapat sa iyo tungkol sa isang bagay. Isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng aking trabaho ay ang umupo sa harap ng isang pasyente na nakaroon ng bawat isa sa mga senyales na ito sa loob ng 2 taon at ngayon lang nalaman kung bakit. Hindi dahil hindi sila nakmamalasakit, labis silang nakmamalasakit. Wala lang silang impormasyon. Mayroon ka na ngayon ng impormasyon na iyon at gusto kong gawin mo ang isang bagay sa impormasyong iyon. Isang bagay lang. Ngayong gabi, bago ka matulog, umupo at tingnan ang iyong nga paa. Gumugo enigra 30 segundo. Tingnan ang balat. Tingnan ang pagitan ng madaliring paa, damhin kung may pamamanhit. Tingnan kung may anumang sugat na hindi dapat naroon. 30 segundo. Iyan lang ang hinihiling ko. At kung may makita ka o maramdaman sa listahang ito, mangyaring tawagan ang iyong doktor bukas, hindi sa susunod na linggo, bukas. Dahil mas maaga mong mahuli ito, mas ganap itong mapapamahalaan sa karamihan ng magkakaso sa pamamagitan ng pagbabago sa dieta, isang pang-araw-araw na paglalakad, at isang pag-usap sa iyong doktor. Nagtrabaho ka ng husto para sa buhay na mayroon ka, para sa iyong kalayan, iyong kalusuhan, iyong kakayahang gawin ang husto mo. Huwag hayang alisin sa iyo ang isang bagay na kasing manageable ng blood sugar dahil lang walang nagsabi sa iyo kung ano ang hahanapin. Ngayon alam mo na. Kung nakita mong kapakipakinabang ito, ibahagi ang video na ito sa Facebook ngayon. I-tag ang isang taong pinapahalagahan mo, isang miyembrong pamilya, isang kaibigan, isang kapitbahay. Maaring binibigyan mo sila ng isang bagay na hindi nila alam na kailangan nila. At kung gusto mo ng mas maraming pag-usap tulad nito, napopos akong bagong video bawat linggo sa channel na ito. Nga paksa na mahalaga para sa iyong kalusugan pagkatapos ng 60. Mabagay na pinausapan ko sa aking mga pasyente na hindi naririnig ng karamihan sa labas ng opisina doktor. Mag-subscribe at isama ang isang mahal sa buhay. Ako si Dr. Bayani Velasco. Manatiling mapagbantay, manatiling proaktibo, at alagaan ang iyong nga paa. Magkita tayo sa susunod na video. Para manatiling konektado sa akin, mag-subscribe. Salamat.